Rhythm of Saturday Wake Up Call. Hello guys, this is your Mr. Cupido Kian and I'm inviting you na makinig sa RUN Request Up Next at abangan ang inyong paboritong drama segment na Dear Mr. Cupido, Monday to Friday, 12 noon to 2 p.m. Kaya naman nukaring ka pa, kanina ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura. Ang progreso at pagsulong ng kabuhayan ay hindi maiiwasan. Subalit, ito ay maaaring mangyari kaantabay ng pangangalaga ng kapaligiran. Paano? Makinig sa Bukas Bayan. Bagong umpisa para sa kapaligiran, alay sa bayan. Para sa mga kaalaman kung paano mapapanatili ang tamang balanse ng kaunlaran at kalikasan. Ang Bukas Bayan ay nahirang na finalist sa 15th KBP Golden Dove Awards for Best Science and Technology Program. Samahan ng teacher ng bayan, Miss Cecil Yumul, at ang recycling prince ng bayan, Rox Peña. Good morning po sa inyong lahat. Kami makulay. Siyempre po dahil Happy New Year. Taglay natin ang lahat ng kulay ng RW. Kanya naman, Happy New Year sa lahat at sa iyo, partner. Yes, partner. Ikaw Happy ay New Year. talagang napakaliwanag ng iyong kinabukasan. May flight ako mamaya. Ha? May flight ako mamaya. Saan? Cebu Pacific. O sige. Oo. Ako'y nakuha mo doon. O anyway, sa ating pagbungad ng 2025, ay, flight yan. Sabi- Hindi ka mo rin sabi, paano makasula-sula po ka niyan? Baka live na ba? Baka live tano! We are on our 1,237th episode, our first this 2025, and we are going into our 26th year. Ikaw, partner, Yes, how were partner. you last year? Napaka-busy ng ating the first yung buong December actually. Oo. Very, very busy. Oo. And then Especially yung mga we did our malapalapit broadcast na. hanggang bayong Pasko na. Dami pa may araw-araw, sagli-sagli. Oy, good morning, Wilson Supan, Vince Lawrence. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang Sabado ng January 4, at ang unang broadcast natin for 2025. At bukas po, actually Pasko pa eh. Wow. Bukas po ang huling araw na pagse-celebrate natin ng Pasko because tomorrow is the Feast of Epiphany. Yeah. Na mas alam natin sa Three Kings. Kaya lang po, Bigyan mo ng konting kaalaman kasi we were raised knowing three kings. Oh. kasi po hindi naman talaga natin alam kung tatlo nga yun. Uh-huh. Ang naging basihan lang natin, tatlo yung regalo. Uh-huh. Myrrh, frankincense, and gold. Pero hindi naman sinabi sa Bible na tatlo sila eh. Yeah, myrrh is mine. It's At pure pangalawa, hindi naman po perfume. sila hari. They are wise men. Wise men. Three wise men. Yes, kaya hindi na natin ginagamit yung Three Kings. We call it the Feast of Epiphany, ang pagpapahayag ng Panginoon sa mga hindi Hudyo. Sa mga Gentiles, tayo yun. Ipinahayag sa mundo ng ang tagapagligtas ay hindi lang para sa mga Jews. Correct. That's why I like the words of Pope Francis, ang aking ka-birthday. Sabi niya, whatever, yun nga, maski na anong religion, which also Yes. reminded me of Desiderata. In whatever religion you have been raised, we have one and the same God. Okay, live po tayo sa RW 95.1 FM at sa Facebook, of course. Yung ating mga birthday greetings hindi mawawala. Yeah, of course. Belated happy birthday sa aking anak. Yan, kay Aiza, January 1. Well, New Year. Talagang hindi ba tayo, Tita Bes, talagang big New news Year. na. Uh-huh. At January 4 today, happy birthday, Soy Mabalakat. Birthday na. O Birthday na masayaya ka niya ning kay online. Live. Happy birthday, Ricky Ronquillo, also known as Soy Mabalakat. Happy birthday sa'yo. Uy, Direk Jason Pabalan, good morning. Talagang makasubaybay ka kay kami, And congratulations to your Aliw Award again. Congrats. January 5 naman, bukas ay birthday ng Secretary ng Barangay Mabiga, aking pinsan, si Sino? Romy Rivera. January 6. Pala Rivera ka mo naman, Deng Rivera, tinlang lahing Peña rin. Kanya pinsan kay the late The attorney Rivera. Oo. Yes. Perry.
Yeah, Kaya pinsan ko si Tatang Perry is because of that. January 6 naman, birthday ni Tatang Boy Alfonso dyan sa Madapdap Settlement. January 7, birthday ni Among Chris Kadyang. Uy, syempre. Apong Chris, I'll be there. Councilor Chris Kadyang. May kamisa kaya ba magluto pa kanya. January 10 naman, birthday ni Kong Mars Pangan, ang kapatid ni Tatang Perry Pangan. Kong Mars Pangan. Ako na yata makayang balo yan. kasi- I-memorize ko, kasi migdaton Tata niya. Benji, ampoy Tito Perry, ampoy Madam. Migdato niya king Latin America. But now, he is here. Kaya bigyan director king Mesaa. Okay. King Mabalacat Elementary School Alumni Association. At birthday din sa January 10 ng aking bayaw, sister-in-law, Lenny Likigan. Good morning sa mga nanonood. Happy New Year daw sa atin kay Cheryl. Ano na bang rango mo ngayon, Cheryl? Ikaw ba'y sergeant pa rin? Okay. Kay Yam Villegas Baldos, na kabaryo ko San Francisco. Si Jen P.A., Net David Baluyot, Washington Ikmat Escoto from Malta, Europe. Wow. Naning weather ken Tonton. Siguro marimlan, Yes. O Ray Garcia Caligia is watching. Banjo Espiritu, Luisa Sigua Cortez, Joni Castañeda Pangilinan. We're just talking about CCA. Yes. They're representing, is it our whole region and the Philippines? And then, ang MCC, I'm sure, has something also. And we also have, Happy New Year po sa ating dalawa daw. And sa ano natin, official. Architect Neil Likayan and Vic Liwanag, nandyan pa ba kayo? Dinner naman tayo kung nandyan pa kayo. Kay Benji Dungka Kunanan, Alvin Mariano, Elmer Villanueva, June Agulto, mga suki natin to. At We miss heto your na. bird. We have a bird today. Yes, of course. Oh, later Pero yon. bago yun, ito muna. bago yon. In-use pa. E-News. Usaping pangkalikasan. Usaping di dapat ipagpaliban. E-News. As expected, Oh. dahil po sa usok ng mga paputok, Ay, nako. ilang lugar sa Metro Manila ay naka-experience po ng unhealthy to very unhealthy air quality nung pong New Year festivities nung January 1. Ito po ayon sa IQ Air, isang Swiss air quality technology company. Ayon po sa kanilang pagsusukat, ang Manila, ang City of Manila ang may pinakamataas na air pollution level sa NCR. Ang kanyang Air Quality Index or AQI is 218. Ang healthy po na Air Quality Index is 50 below. Oh. 50 or Anong below. mayroon tayo? Wala tayong measurement dito Sa Metro Manila lang sila nagsukat. Basta ako, ang measurement ko, reng manusang, istongeno mi pangisnawa. And then if you develop skin rashes, Yun. and then, if you get teary-eyed and hatching, that means your upper respiratory system is affected by the quality of the air. And then when you have an overcast for the next Ayun, few obvious days, yun. obvious pong pinaka-obvious na sign that we have a very dirty and air pollution is heavy on the clouds. Eto, ang mga measurement na ginawa. Metro Sige. Manila is 218. Ito po as of 11 a.m. ng kinabukasan na. Okay? Ang Makati ang sumunod, 166, San Taguig 159, Parañaque 153, Pasig 134, Marikina 118, Las Piñas 97, San Juan 58, Mandaluyong sakto 50. So hindi masyado nagpaputok dito, Kay no? Abalos yan, Mandaluyong. Do you know that the Abalos ay Kapampangan? Talaga? Yes, because the older Abalos, Benjamin, no? Was awarded MOCA already and he was a guest speaker. Hindi ka pa MOCA, no? For long time. Nung sa Brensigyaw pa. Kapampangan la. Okay, bye tayo pumunta sa mga bird. Good morning. Mamaya natin i-announce yun Sige. sa PICE. Jerry Basilio and Nars Balagtas. Ito na. Krista Relos, good morning. Ang bird mo naman, kumusta? Alamba News. Impormasyong kagilagilalas. Impormasyong may batayan. Impormasyong sinaliksik. Alamba News. Okay, ang ating pong ibon ngayon Oh yeah. ay ang Slaty the Little
slaty flycatcher. Okay. Pinakatauli na ka rin flycatcher yan. Alia pa. Oh, okay. Ficedula basilanica. Ang buri sabi kin basilan miya kakit. Okay. The little slaty flycatcher, Ficedula basilanica. It is a species of bird found in the islands of Mindanao, Leyte, and Samar. Ah. It is a small bird. Maliit lang. Malati pa kin denas. May tin. Bagya. Okay. White below with pale orange legs. Ba, Ang maganda. kanyang awit, yung kanyang song is consists of short, varied whistled notes. I think a sound. Atin. Uh, Often in a rising or falling series, also gives a single thin, high downslard whistles. Wow. Mamaya, paririnig Mamaya natin. parinig mo, ha? Dalawa po ang kanyang subspecies. So, meron siyang Oh, subspecies. okay. Yung FB basilanica, found obviously in the island of Basilan. Basilan, Dinagat. Dinagat Although wala Islands. ng records na nakita pa sa Basilan sa Dinagat ito. Mm. Ang pangalawa, yung FB samarensis. Obviously, Samar. sa Samar and Leyte. Kaya lang, wala na rin nakitang record sa Leyte. Ay, Okay. naku. Uy, ha? Nanonood sa atin si Miss Son Soto. Good morning, Miss Soto. Ang Miss sabi po Sonia. ng International Union for the Conservation of Nature, ito yung IUCN, Mhm. ang ibon na ito is vulnerable, classified as Oh. vulnerable. Loss of habitat? Major Yes. reason? Ang population na lang po niya is estimated to be between 2,500 to 9,999. Ay, karitak da. Yes. Yan ang makapang-ebon, yan ang makapanyali. As usual, kamukha ng maraming ibon, ang dahilan kung bakit sila nawawala ay dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan. Exactly. Deforestation. Mhm. Eto na po. Eto. Kapag papakit ng bird ng rocks, Wilson go, good morning. Ay, Tapos, nawala. mag-sound ka. Oo, Nawala. Wilson go, good morning and Happy New Year po kay kayo. Oh, Gusto niyo Tita marinig? Babes, good morning. Parinig mo ang tunog ng bird mo. Okay, Ito masaplalang pa, ito pa, bayang ito pa. banwa. Aha, Luis Sigma Cortez. Ito. Okay, ayan, parinig mo. Ito pa. Ala. Ayan. Ayun, ang kanyang sound. Oo. Narinig mo? Kahawig, yes, I did. Kahawig din ng mga birds na naglalagi sa akin. Ito po yung itsura. Oh, sige. Pakita mo yung bird mo ngayon. Closer. Down. Okay. Ay, maragulya chan. Ne? Malaki-laki yung atyan niya. Yan po ang The Ay, Little what is Slaty atyan in Tagalog? Flycatcher. Chan. Atyan. Okay ka ba, Chan? Okay. I'm okay here. Annalyn Catumanya, good morning. Ay, good morning, Crystal Relos at kay Annalyn Catu Manio and Ayun. sa aking uncle, Meron pa, Vince Lawrence. Edwin Yamsuan. Oh, sino pa? Pinapagreet niya ang kanyang kapatid, my youngest brother and his family, Joey Yamsuan, and family visiting from San Diego, California, kay Ems Gonzalez Timbol. Good morning sa inyong lahat. Okay, eto na. Eto, ang ating song of the week. Ay, naku, dahil naman po, New Year, what do we say? Magsimula ka. Leo Valdez. Magsimula ka, batiin ang Michael Kabigting, good morning, Bukas Bayan. Ma'am Cesar nang Rocks. may ngiti. Good morning, Kagawa Drick Bayani. Ay, good morning, Jeff. Oo, Carmela Buwan. Good Ay, morning. Ferry, Hi, Bartolome, Walterson. Ramil Gamboa, Teha. Ay, are you in Bulacan, Ramil? Oo, karing ka big base, ne? Are you in the Philippines, Ferry? Oo. I-Ruth ko utang na, Julie kapilang Fernandez. Cacho Vegas, sana. I'll be there soon. Auntie Jotsi Yamsuan. Okay, habang pong ninanamnam ninyo ang tunog ng Magsimula Ka, Philippine Standard Time, 8:38 in the morning, babalik ang natatanging Consihal Rocks ng Mabalacat City at Teacher Says. Sari-saring basura galing sa bahay, negosyo, pabrika, kainan, eskwelahan, palengke,
terminal na sasakyan. Tao ang pinagmumula, may nabubulok mula sa tira-tirang pagkain, gulay, prutas at iba pa. Ating pakinabangan, gawing compost, di nabubulok, papel, bote, plastic, karton at iba pa. Magkapera sa basura, maayos na kabahayan, masinop na mamamayan, malinis na kapaligiran. Ito ang sagot sa Republic Act 9003. Anong saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura, ang zero waste ating pag-asa. Cafe. Okay, Ito partner? po, Masaya ba ang lang topic ito natin? na mga kasama ko sa PICE, sa Philippine Institute of Civil Engineers, Angeles City Chapter. Condolence po sa family ni Engineer Renato S. David and the Charter President of PICE, si Engineer Antonio M. Bedoral. Condolence po sa pamilya from PICE, Philippine Institute of Civil Engineers, Angeles City Chapter. And while we're at that, we might as well announce that Tito Peregrino Iral has passed away yesterday, January 3, 2025, and his Remains. body remains lies at House of Many Mansions. But the funeral rites and services will be at La Piera on January 7, Tuesday. Ay, Perry. Bartolome Walterson, uwi ka dito. Puntahan natin si Tito Perry, the husband of Mami Iral. Ayan. So, lahat po Okay. ng gusto makiramay, please proceed to the House of Many Mansions. Mommy was around last night daw. Oo. Okay, ito na po. Okay, eto na. Go. So, kamukha na nakaugalian ko na po. At dito sa programang ito, Isang New Year. nire-review natin yung mga nangyari noong 2024. Ay, Significant. heavy ang 2024. It's disaster-laden, earth, wind, and fire. Ang una pong nangyaring significant na kakaiba noong 2024 ay yung for the first time, partner, hindi lang bagyo, nagka-cancel na klase. Dahil sa sobrang init. For the first time, nagka-cancel na po ng klase dahil sa sobrang init. Well, that is what you get for killing the trees. That was and in cementing April. every breathing space. You still remember that? April po yun. Sa Yeah. Mabalacat, sa Angeles, Yeah. at sa buong Pilipinas actually, they canceled classes Pero because ako, of I don't extreme feel it heat. because I'm surrounded by trees. Yes. So malamang magiging ano na yan, practice na. No, it shouldn't be a practice. It's just the beginning of the year. We can plant trees. Although last year po kasi El Nino. Oh, Okay. Mamaya, I will say Sige. kung anong prediction for this year. And then again in April, lumabas po ang isang pag-aaral ng Cornell University actually. Cornell. Sinasabi na ang mga Pilipino, Oh, kasama ng ang mga ibang Asyano, kamukha ng Indonesians and the Malaysians and Vietnamese, tayo ang may tayo ang may pinakamaraming kinakain ng mga microplastics sa buong mundo. Yung mga yata plastic ka na lang ng tao maliliit. plastic. Pamo, Imagine. elastic band kaya, Pinoy hero, ha? Di ba may elastic band? Hindi pa uso yung plastic, meron na tayo elastic Although band. hindi po tayo number one, ang Indonesian sa mga may pinakamaraming kinakain ng mga maliliit na piraso ng plastics. Does that, one major reason is you drink your soda, ipakabibig kayong plastic, sisip-sip kayong straw, minom ka kayong baso, No. plastic. Actually, Wow. the top reason It is come from the groundwater? no. Wow. The main reason is our diet na maraming isda. Kasi yung mga isda, kinakain yung plastic. So, pag kumakain tayo maraming you isda. are what you eat. Yes. Oh. Una, anong kanan mo? Prutas. Yeah, you're right. If it is not from God, it is not from the earth, don't eat it. And then in July, the Philippines po was elected as the host country of the Loss and Damage Fund Board. Ano ba yung Loss and Damage Fund? Ito po isang mechanism under the United Nations Convention on Climate Change kung saan nagbibigay po ng assistance, cash assistance sa mga matinding tinatamaan ng climate change.
Hindi naman tayo actually may kagagawan ng pagpalit Hindi. ng climate eh. Pero It's tayo the big ang- countries, but we are at the receiving end of Correct. all this Tayong disaster. pinakamatinding tinatamaan. Oh. And then in July again, okay, na-experience po natin ang pinakamainit na araw sa kasaysayan Ng mundo? ng mundo. On recorded history. Yung hindi na-record, hindi natin Yeah. alam yun eh. Okay. On July 21, 2024, na-record po natin ang pinakamainit na temperatura sa buong mundo at Do you know how many degrees? 17 Fahrenheit ay 17. Celsius tayo dito. 17.09 degrees centigrade. Centigrade. Celsius. Oh. Ano to, average ito sa buong mundo. Slightly exceeding the previous record of 17.08 Again, on July 6, 2023. Wow. Pero alam po ninyo, sa amin na nakasurround ng puno, we don't feel that. So the only reason to address all of these disasters, the flooding and everything, ibalik ang mga puno. Huwag patayin ang mga puno, sabi ni Che Tramel. Tama And then po on kayo. July 25, 2024, dito po nangyari yung Typhoon Enhanced Habagat, tatlong barko sa may sa Bulacan, Bulacan, Bulacan. Bataan, ang lumubog. Yes. Yung motor tanker Terra Nova na may dalang langis. Yeah. 1.4 liters of industrial fuel oil. And then 2 days later naman, July 27, yung MT Jason Bradley naman. Ayun nga tragedy upon other tragedy. Tumaob na, nasira pa yung karagatan dahil sa tagas ng langis. And then you kill the marine life. And then on July 31 naman, yung MV Mirola 1. It ran aground naman. Hindi siya lumabog. Misad-sadya kayong pampang. Sinaya niya, siraya ka ng talalam na imagine, suyura na yung Again, this pampang. is in Mariveles, Bataan. So, tatlong barko na may dalang langis ang nadisgrasya in July of this year. And that's been 6 months ago. How is the water now along Na-recover those naman. coastline? Na-recover yung Na-recover na. nasipsip. And then, for the third time in a row, sa pangatlong pagkakataon, okay. Tawag ng tawag dito. Oh, yeah. Okay. Good morning, Lilia San Miguel Palo. Sa pangatlong pagkakataon po, ang Pilipinas ang pinangalanan as the most at risk country to extreme natural events sa 2024 edition po ng World Risk Report. Number 1 pa rin ang Pilipinas sa mga pinakadelikadong lugar pagdating sa mga natural events. Obvious naman eh. Okay. But you know, pinakadelikado nga tayo, but it is still a blessing that we're separated by islands. So hindi tagos-tagos yung disaster. It's segregated by the number of islands that we are. Number 1 po ang Pilipinas, followed by Indonesia, India, Colombia, and Mexico. And then in October 5, ito, Walang ligtas na. matinding pinag-usapan po ito. Ah. Ang officially nag-expire na po ang kontrata ng Metro Clark Waste Management Corporation sa It hit the CDC. headlines several Hits times. the headline. Although hindi po nangyari. Sa korte. Hanggang ngayon, nasa korte pa. Hindi po nangyari yung kinatatakutan na garbage crisis kasi open and close siya eh. Tapos mayroon namang mga alternative. So, inaantay pa rin po natin kung ano magiging final na mangyayari dito Okay. sa kwento ng MCWM. And then, nagtapos po ang taon in December sa 5th round ng negotiation sa Plastics Treaty. Dapat ang target po nito ay makaroon ng isang international treaty by 2024. Hindi po nangyari. Hindi talaga nagkasundo. Dahil matindi po ang lobbying ng mga oil companies Mga nagnenegosyo. and chemical companies. But you know, when you look at it on a bigger picture, aanhin mo ang mga negosyo, aanhin mo yung mga yan kung masisira na ang mundo. Everything ka will dyan. go to waste when you don't have people anymore. Tama ka dyan. Okay. So, ang nangyari po, extended ang negotiation para sa International Treaty for Plastics, extended ng 2025. Hindi nakakuha yung original target.
And then yung 29th Conference of Parties, COP29, na nangyari nung December din. Ang target nung dun sa fund, Fun. dun sa Loss and Damage Fund, Yeah, ang target doon is 1.3 trillion. Magkano? Trillion. Magkano? 300 billion lang ang nakuha, partner. Nuko, Yeah. mga kabit na! Kaya masama ang loob ng Pilipinas at saka mga ibang bansa na talagang tatamaan ng climate change. Alam mo na may mga ibang bansa na siyang may dahilan kung bakit may climate change. Wala. Ayaw magbigay. Yun lang. Well, tatamaan man tayo. This is on the hindsight, ne? We should not even be sad at all that we are behind yung pagprogreso, pag-industrialize. Because in the end, pag hindi ganyan kabilis ang iyong pag-unlad at pagsunod sa makabagong teknolohiya, ikaw ang maiiwan ng mas maraming buhay. Okay, ano naman ang forecast natin for 2025? Maganda. Eto po. Last year pa Good ito morning, in-announce. Magkakaroon Oscar, po tayo maganda. ng Good La morning. Nina for 2025. I like that. El Nino ng 2024, La Nina naman po ngayon. Mas Okay, maulan. Maniwala ka. Maniwala ko. Bakit? Magapak tata. We started January 1 and it's raining. February 2, it started with a drizzle. Yesterday, it started with a Raining. morning rain. And then it closed yung second week ng March with rain. Although ang sabi po ng World Meteorological Organization or WMO, it will be short-lived and weak. Ang La It Nina? will be a weak La Nina. Baka na, wala ng tanaman to absorb the water. No, it's not that. Nano? It's the weather condition yan sa Pacific Ocean, partner. Hindi, kasama yan. Yung wala ng punong mag-a-absorb ang magre-retain ng tubig. After na yun, it's the weather condition. Ang nakaka-affect po dyan is the wind conditions eastern equatorial Pacific Ocean. Technology says, but Yes. Magapakta says. Magkakaroon po tayo ng transition from neutral condition to La Nina condition starting December. Although hindi pa natin masyado naramdaman, hanggang February po yan. Okay. So maghanda na po tayo sa above normal rainfall. Okay? Tama yung aking Magapakta. I'll read it to you when everything is over because I've been listening since January. Meron po tayong development dyan sa Environmental Management Bureau ng Region 3. Ang ating kaibigan, Nino? si Engineer Jerry Geronimo Sanchez na nakikinig sa atin sa programa. Nanong update na? Siya pong ma-assign na bagong regional director dyan sa Edi maligaya Region 3. tayo. Yes. Okay. Kaya one I-guess of these natin. days, pag wala ka, pag alis mo, i-guess ko siya. Very good. Siya Yes. nang maging co-anchor mo. Yes, pwede. Kasi there's and it's very relevant. Actually, na-assign na siya dito nung panahon ni Red? ni R.D. Lormelin Claudio. Okay. And Na-assign na where siya is dito. R.D. Lormerin now? Regional EMP director siya, siya. di ba? No, DNR na siya ngayon. DNR siya na ngayon. Yes, regional Okay. director. Okay, So, good. congratulations and welcome back to Region 3. Engineer Jerry Geronimo Sanchez. Alam niyo ba, siya ang pinaka-eksperto sa buong Pilipinas pagdating sa hazardous waste management. Kita mo? So, the number of weeks that I'm not around, you will, kailangan, Marami kaming pag-uusapan. marami kayong pag-uusapan, Yes, yes. extensively. Okay. Para mo siya binigyan ng program. Noong 2025, this 2025, ay gaganapin po naman yung last December, the COP29. Ngayon naman po is COP30, yung United Nations Climate Change Conference 30th Congress. So COP30. Gaganapin po ito sa Saan? November in Belém, Brazil. That's 11 months from now. Yes, the countries are expected 10. to announce a new round of greenhouse gas emissions. And of course, this 2025 January, isusumpa. I mean, susumpa. Anong susumpa? Manunumpa. Manunumpa si Trump. Pagdating ko doon, mag-attend ko pagdating ko doon, inaugural niya. Wala siyang inimbitang presidente. Puro mga ambassadors lang ng iba't ibang bansa. At inaantay po kung siya aatras sa Paris Agreement. Kasi last time na naging presidente siya, umatras siya sa Paris Agreement on Climate Change. Well, Ngayon, attitudes, can ina-anticipate. always change.
Oo. ina-anticipate na baka ganun din ang kanyang gawin. That's bad news for the environment kung Pero gagawin paano mo niya kasi, yun. that is mindset eh. What you think is what will happen. Eh di kasi you focus your minds on him changing his mind. Then the forces of the universe will make him change his mind. Okay, good morning, Glacerio Everin, Jun Tanglao, Annabel Luwat, Jeremias Basa, Kagawad Hener Castro, Sara Suba, Tony Castro, classmate. Oy, Lorna Dungcalaos, good morning. Rosalina Reyes, Ito good pa, ito morning. Ana Guevara Espino is watching also. Ria, ikaw. Ria Estrella, Gold Araw. Happy New Oy, Year good daw sa atin. morning. Emer Conanan. Magdalena and Villanueva, Risa Fajardo, classmate, good morning. Nets Bart, ika. Felix Arniel Aison, my classmate. Shout out from California. Oh, yeah? California, Good my morning. classmate. Okay. Elmer Conanan, and Happy New Year daw sa atin, sabi ni Okay. Gold Araw. Salamat sa iyong t-shirt. Yes, Happy New Year. Oh, this is from Bamban. Popoy Sasha, good morning and Happy New Year. Linlin and Imaro. Oy, yung pamangkin mo. Okay. Imaro. Weng Sibal, good morning. Belated happy birthday sa iyo. Rebecca Romero, Lucky Tolentino, and Wilmer Medina. Okay. Dodong Fulgerinas. Joel Gilas, ano kita? Gilas, because my Classmate Kong ko yan. Rodolfo is Gilas Palmay eh. Classmate ko ng okay. engineering. Okay. Okay. Oh, Santi Daniel Dakis. Good morning sa iyo. eto na mag-break. Ala na ang great. Ala na, magkait na. Happy Ay, New oh Year. my goodness, it's time! Yes. Okay, magpaalam ka na. Talagang walang break. Bagong taon, bagong simula, bagong pagkakataon, isama natin sa ating bagong simulain ang pangangalaga sa ating inang kalikasan. Painit ng painit ang mundo at padumi ng padumi ang ating kapaligiran at katubigan. Walang ibang magmamalasakit sa mundo kundi tayong mga nakatira dito. Blessed New Year, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy Feast of Epiphany, at sa huling pagkakataon, bago magtapos ang Pasko, Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. At ako naman Councilor Rox Peña, ang inyong recycling prince. At ako naman ang inyong lingkod, Cecilio Mulang Teacher ng Bayan. Lahat po na sinabi ni Councilor Rox Peña ay gawang tao. Kanya, gawang tao rin ang maghihilom ng mundo. Nako, yung mga New Year's resolution po ninyo, wag nang ipako, gawin nyo na po. At ang pinaka-basic at pinakasusi para tayo ay magkaroon ng paghihilom ng mundo is for us to plant trees, to stop killing the trees, and to stop cementing our remaining ground cover. Ibalik po ang lupa upang makahinga ang ating inang kalikasan. Pag ginawa po natin yan, sigurado ang bagong pisa para sa kapaligiran, alay sa bayan. Kix Francisco, Jeric Canlapan, and Olivia Manabat. Good morning. Hi Joel, come see me. Punta ka sa bahay. Sayang naman ang buhay, mawawalan ng saysay. Isa lamang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo. Upang ito'y makamit mo, magsikap ka, simulan mo. Magsimula ka, pilitin ang tuklasin ang hanap, magdanas man ng maraming hirap. Ang mithiin mo pag naging ganap, langit ng pagsisikap, iyon ang malalasan. Isa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Abutin mo upang ito'y makamit mo. Magsikap ka, simulan mo.
Inyong napakinggan ang Bukas Bayan sa pakikipagtulungan ng mga tao at organisasyong may